Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Naku, merong hindi magandang balita nangyayari kanina sa Operation Epic Fury ng Amerika sa Iran. Dahil merong namatay na 6 na sundalo ng Amerika. At hindi sure natin kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng isang fueling airplane ng ito yung parang tanker ng gasolina na eroplano na nag-refuel ng mga lumilipad na jet fighters ng Amerika. Bumagsak daw ito sa Iraq at hindi daw ito natamaan, pero nakapagtataka kung bakit bumagsak ito. Kaya under investigation pa ang nangyayari. Ito ang balita courtesy sa atin ng The UNTV. Patay ang 6 na sundalong sakay ng US KC-135 refueling aircraft na bumagsak sa kanlurang bahagi ng bansang Iraq. Ayon sa US Central Command, bumagsak ang nasabing eroplano sa friendly airspace ng Iraq. Ang isa pang KC-135 ay ligtas na nakabalik sa Ben Gurion Airport bagaman may tinamu itong pinsala sa isa nitong stabilizer. Okay, so bakit napinsala ang stabilizer? Siguro mayroong baka tinarget yan baka natamaan ng 50 caliber, di ba? O baka mayroong anti-aircraft sa baba. Pero sabi sa Iraq daw ang Iraq naman ay pro-America yan. Kaya pwedeng friendly fire ang nangyayari. Di ba? Kasi nasa teritoryo ng Iraq Parang yung nangyari din sa sa Kuwait, di ba? Yung bumagsak yata doon ang 2 jet fighters ng Amerika, tinira ng taga Kuwait. Ano bang nangyari? Kuwait ba yun o Qatar? Friendly fire yun bumagsak ang 2 jet fighters ng Amerika na mga modernong jet fighters. Dahil lamang sa friendly fire, yung napagkamalan lang na Iranian daw. Ay naku, hindi yung napagkamalan, talagang yung nasa baba ay yung mga kamag-anak yun ni Ali Khamenei, kaya galit sila sa Amerika. Kaya kahit taga Qatar sila o Kuwait, ay tinira pa rin nila yung 2 ng missile, yung 2 jet fighters. Itong nangyayari sa refueling airplane, itong nagre-refuel, ay yung isa nasira ang stabilizer, ang isa ay talagang bumagsak diretso. So pwedeng tinarget nga ito ng mga sundalo doon mismo sa teritoryo ng Iraq. Hindi natin alam kasi magkamag-anak lang mga yan. Baka kamag-anak ni Ali Khamenei, kamag-anak ni Mustaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei. By the way, si Mustaba patay na daw kasi natamaan masyado ng maluba yung katawan niya, natamaan ng shrapnel. Yung kanang paa niya ay binti, pinutol dahil nadurog, natabunan ng konkreto, nadurog. At nung isang araw lang, maluba na pala, kumatos na. Kaya hindi kahit isang single word, kahit isang salita, walang nakita, walang video. Dahil tinakpan ito ng Iran News, hindi sinabi na patay na para patuloy pa rin ang operation ng mga Iranian na mga sundalo ng Ali Khamenei, yung IRGC. Patuloy pa rin sila kasi akala nila buhay pa yung si Mustaba Khamenei na successor ng kanyang tatay na Ali Khamenei. Ay naku, mga kababayan. Nakakatawa nga yung cartoon baka mamaya gagawa ko ng video noon. Yung cartoon na pagproklama as the next Ayatollah, Ayatollah Khamenei. Pinoklama siya pero yung nilagay sa stage ay cartoon lamang. Tapos may picture parang kay Digong yung posisyon ng kay Digong mukha dahil nakulong So ganun din nangyari kay Khamenei, pero wala ni isa mang word, kahit recorded audio, walang picture, walang video. Ibig sabihin, maluba ang kalagayan niya.
At marami na ang nagsasabi na kumatos na daw ito. At kanina lamang mayroong balita galing sa Australia na malamang patay na to dahil malubang-maluba talaga yung tama sa katawan at putol na yung isang binti. Okay, kaya dito naman ay minalas ang Amerika eh. 6 na sundalo na sakay ng KC-135, yung refueling aircraft, na bumagsak sa Iraq. 6 kagad, kawawa naman. Kaya tuloy na, ang daming nagprotesta sa Amerika na itigil na daw ang gira na yan ng Amerika kontra Iran. Pero hindi pwede yan. Kapag tigil ang Amerika, ibig sabihin, mahina ang Amerika at talo ang Amerika, ay lalo na lamang lalakas ang loob ng mga terorista na yan. Na idol ni Robin Padilla yan, ha? Yung si Ali Khamenei. Bakit idol yan ni Robin? Ang dami namang Muslim sa Middle East, di ba? Yung Saudi, Qatar, mga Muslim yun eh. Bakit hindi idol ni Robin Padilla ang Prince of Saudi, Prince of Qatar, yung taga Kuwait, di ba? Ang daming mga prinsipe na mga mayayaman na Muslim, bakit hindi idolin ni Robin Padilla? Bakit ang idol niya ay mga katulad ni Bin Laden, ni Ali Khamenei, na mga most wanted? Kakaibig talaga, no? Kakaiba talaga yung Robin na yan. Boy Silly daw yan eh. Ewan ko lang bakit Boy Silly ang tawag dyan. Baka Boy Uod. Okay, patuloy tayo sa balita. Nagpahayag ng pakikiramay sa mga naulila ng mga sundalo si Air Force Secretary Troy Make. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak, bagaman sinasabing isang mahirap at mapanganib na hakbang ang pagsusupply ng langis sa Himpapawid na nangangailangan ng iba yung kasanayan. Nilinaw ng CENTCOM na ang sanhi ay hindi pag-atake o hostile fire. The incident occurred over friendly territory in western Iraq while the crew was on a combat mission, and again was not the result, as CENTCOM has said, was not the result of hostile or friendly fire. We're still treating this as an active rescue and recovery operation. As CENTCOM announced this morning, 4 airmen have been recovered, and the Air Force and U.S. Central Command will provide updates as information becomes available. Please keep these brave airmen, their families, friends, and units in your thoughts in the coming hours and days. Our service members make an incredible sacrifice to go forward and do the things that the nation asks of them. Ayun, so grabe, 6 na naman ang nalagas sa puwersa ng Amerika. Kawawa naman, di ba? 6. So patuloy tayo, meron namang isang dito. Breaking news ito, merong pinahayag si Donald Trump. Ito yung pagbomba kanina lang to. Binumba ng Amerika ang Kharg Island. Ang Kharg Island ng Iran ay isang isla yan na diyan kinukuha. Diyan pinoproseso ang kanilang petrolyo. Ang kanilang petrolyo na crude oil o refined oil, yan pinoproseso. 90% of Iran's petroleum ay dyan naproseso sa Kharg Island na yan. Binumba na ni Trump noon, hindi yan binumba kasi makinabang naman dyan ang Amerika. Kung sakali susurrender ang Iran, ay ang Amerika ang mamahala ng langis dyan. Ngayon ay ginamit kasi yan ng Iran na pa rin, di ba? Makikita natin sa Hormuz, sa Strait of Hormuz, na yung mga Chinese tanker vessel, yung mga barko na kinakargahan ng langis galing Iran ay nakalulusot, malayong nakakalusot. Pero yung ibang mga barko na galing sa ibang bansa ay binubumba ng Iran, pero ang China nakakalusot. Kaya anong ibig sabihin yan, di ba? Habang nagkagira ay patuloy ang negosyo ng Iran sa China. Pero unfair dahil ang ibang barko ay hindi makakaraan sa Strait of Hormuz, tanging China lamang. Kaya ito ngayon, binumba ng Amerika para wala nang makinabang pa. Total, kapag natapos ang gira, madali lang i-repair yan Donald Trump pa. Kaya wala na, talagang pilay na talaga ang Iran ngayon
Sabi nga ni Trump ay pang-apat na yan na layer of officials ang nagpo-control ngayon ng kung ano ang gagawin ng IRGC. At ang presidente ng Iran, nahati kasi yan, iba kasi itong mga ayatollah, yan yung mga supreme leader. At sila yung sinusunod ng presidente ng Iran. Ngayon ang presidente ng Iran ay meron din yung mga loyalista na army. Pero hindi pa kumikilos. Yung IRGC ay sa mga ayatollah naman yun. Kaya hati ngayon ng Iran. Ngayon kung mag-revolt o mag-rebelde ang presidente ng Iran, pwedeng gawin niya yan, mga kababayan. Pero lahat ay naghihintay lamang sa tamang go signal. Kapag mahinang-mahina na talaga ang Iran, diyan na aatake ang boots of the ground, itong mga kasundaluhan. Ngayon maraming nag-aabang na na-atake sa Iran. Nandyan yung Kurds, yung Kurdis, galing ng Iraq, handang umatake kapag talagang mahina ng Iran. Nandyan din ang Qatar at Saudi, gustong kumanting. Nandyan din yung ano bang lugar yun sa ang hirap banggitin, parang Urgibistan, yung ganyan na lugar, ay handa na rin daw umatake. Party ng Pakistan yun. At mismo ang Pakistan ay pinag-aralan na daw ang pag-atake sa Iran. Hinihintay lang talaga nila na medyo wala na, lumpo na, saka sila atake. Kasi medyo marami pa rin ang IRGC ngayon. Saka yung kanilang mga hiwalay-hiwalay na mga nakatagong missiles at drones, marami pa rin. Kasi marami talaga yan. Nagkalat yan sa buong Iran. Hanggang kabundukan, hanggang desierto ay nandyan. Nakatago yung mga ano niya. Pero wala na kasi na mapping na yung subterranean yan, yung nasa ilalim talaga ng lupa na factory ng drone at factory ng missiles ay na-mapping na daw yan. At talagang ang lalim daw niyan, hindi maabot ng bunker buster Kaya ang Amerika ngayon ay nag-asimbol pa yata ng pinakamatinding bunker buster para maabot yung factory ng missiles at drone na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga drone at missiles. Nandyan yan sa sa paanan ng isang bundok diyan sa Iran. At ang isa ay nasa ilalim ng syudad. Hindi mabomba dahil nasa ilalim ng syudad. Nandyan yung civilian sa itaas sa ibabaw. Kaya ito, balik tayo sa balita. Sa Kharg Island, binumba ng US, 90% oil supply ng Iran ngayon ay apektado. Naaniya ay ang pinakamatinding pambobomba na nagawa sa kasaysayan ng gyera sa gitnang silangan. Kasunod dito ng pagkumpirma naman ni Air Force General Dan Kane ng isang malawakang pag-atake na ginawa ng US Central Command. Today will be our heaviest day of kinetic fires across the operating area. CENTCOM continues to attack ballistic missile and drone capabilities so that they are no longer a threat to U.S. forces, our bases, or our partners. Kasunod dito, inaasahan ng US na tuluyan ng mapipilayan ang pwersa ng Iran. Ang Kharg Island ay isang maliit na isla sa hilagang bahagi ng Persian Gulf. Itinuturing itong crown jewel ng industriya ng langis ng bansa dahil dito dumadaan at pinoproseso ang 90% ng crude oil export ng Iran at 2% ng pandaigdigan supply ng langis. Bago ang gyera sa Middle East, ang Kharg Island ay nagsusupply ng 3 milyong bariles ng langis sa isang araw. Grabe, 3 milyong bariles ng langis. Grabe, dumidami, no? Kada araw talagang mayaman ang Iran. Kasi 3 milyong bariles sa isang araw lamang. Grabe. Mayaman pero lahat ng pera nila ay ginastos sa missiles at drone at nuclear program. Wala kasi tanging hangad ang Iran, lalo na yung mga ayatollah, kundi pulbusin at tapusin ng Amerika. Kaya yun ang kanilang ambisyon, na tapusin ng Amerika, gunawin ng Amerika gamit ang kanilang nuclear. Kaya nga, nang malaman ng Amerika na ganun ang plano nila, kaya hindi sila tinigilan ni Trump. Mabuti nga, nandyan si Trump. Kung ibang yung mga duwag na presidente, di ba? Katulad ni, sino ba yung sinundan ni Trump? Na
parang bakla eh. Takot umatake eh. Alam na nila na ang Iran ay mayroong nuclear facility, hindi binumba noon pa. Kaya lalong dumami yung kanilang mga missiles ngayon. Sa panahon ni Trump ay, ito nga, grabe, 3 million barrels of oil kada araw ang ma-produce at maibinta ng Iran. Kaya napakayaman. Pero ang kanilang mga mamamayan ay naghihirap. Ultimo tubig, walang dam eh. Hindi gumawa ng dam. Ang Iran, ang tubig nila ay galing sa dagat. Ang iba ay imported, mahal pa sa gasolina. Okay, balik tayo sa balita. Ayon sa pahayag ni Trump, hindi nila lubusang winasak ang nasabing pasilidad, kundi isang banta. Subalit kung magpapatuloy ang Iran sa pag-antala sa pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz, posibleng magbago ang kanyang desisyon at tuluyan itong pasabugin. Ayan, kapag tuluyan niya na pasabugin, ang mangyari diyan, masira yung lahat ng ano niya, yung mga tubo, di ba? Yung refinery, masisira yung planta, at ang paggawa niyan ay aabot niya ng 1 taon. Kaya napakalaking loss or losses kapag masira talaga yung planta ng tulo. Eh kung susurrender ang Iran, ay hindi na yan sisirain pa ng Amerika. Meron na ng pahiwatig ang Iran na susurrender sila eh. Ang problema nga, meron silang 3 kahilingan na ayaw ibigay ng Amerika. Paano ba naman ibigay yung kahilingan na yun? Lahat pabor sa Iran eh. Mantakin nyo naman na pabayaan daw sila sa kanilang nuclear program, yun ang kanilang unang hiling eh. Tsaka lahat daw ng nasira ng Amerika sa pagbomba ay ibalik daw at saka magbayad, reparation. At ang pangatlo ay pabayaan daw sila sa, bigyan daw sila ng freedom. Hindi, walang silbi ang hira kung ganun. Kaya nga sinupil sila dahil sumusobra na. Diba? Okay, tapusin natin ang balita. Mga the good news, ang balitang to ay courtesy ng UNTV. Nagpahiwatig naman si US Secretary of War Pete Hegseth sa mas malalaki pang pag-atake na hindi pa nararanasan sa nakaraan upang tuluyan ng mabuwag ang pwersa ng Iranian Islamic regime. And as the world is seeing, they are exercising sheer desperation in the Straits of Hormuz. We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. James Bontuyan, UNTV News. Ayun, maraming salamat James Buntuyan ng UNTV sa update ng nangyayari ngayon sa Iran. Well, anong masasabi niyo mga kababayan sa pagbubumba na ngayon ng refinery, oil refinery ng Iran? Ito yung pinakamalaking oil refinery na binumba ng Amerika para hihina yung kanilang oil supply sa China at sa iba pang mga kapanalig nila na bansa. Ay nako, ang Iran talaga, no? At bakit nga ba walang imik ngayon ng China, pati Russia walang imik? Well, delikado tayo kasi kapag tatagal ang gera na ito ay baka aaksyon ang China at Russia, at hinihintay lang nila na hihina at liliit yung arsenal ng China, ng Amerika, liliit yung mga missiles, di ba? Antayin lang nila na yung mga barko ng Amerika ay matamaan din, at kapag mapilay ang Amerika, yun na yung time na aatake ng China at Russia. So yun lang yung hinihintay nila eh, yung China at Russia. Wala silang pakialam sa Iran kung anong mangyayari, basta para silang mga mga vulture na kung saan merong itong patay na na hayop, ay hihintayin lang ng vulture na mawala yung mga wolves, hyena, tiger at lion. At kapag mawala na, atake ng vulture. Parang ganun ang China at Russia eh. Parang vulture lang. Okay, pag-comment mga kababayan sa nangyayaring ito, breaking news, na may bumagsak at namatay ng mga Amerikanong sundalo, bumagsak yung kanilang eroplano, at dito sa Kurg Island ng Iran na binumba
na lalong mamahal ang ano, lalong tataas ang presyo ng gasolina nito dahil nga hindi na makapagpalabas pa ng petrolyo ang Iran dahil binumba na yung kanilang source of petroleum. Tanging sa ano lang tayo kumukuha sa Russia. Kaya ang Russia ngayon ang nakikinabang sa giyera na ito dahil ang Russia na ngayon ang kinukunan ng buong mundo ng supply ng gasolina. Okay, so comment na lang sa inyong gustong sabihin sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Peace and love at war.